Bulto-bulto na namang mga smuggled na mga agricultural product ang nasamsam sa pinagsanib puwersa ng operasyon ng Agriculture Department at Bureau of Customs. Si Clazel Pardilla sa Sentro ng Balita Live. Yes, Aljo, ni-raid ng Department of Agriculture at Bureau of Customs ang isang warehouse sa Navotas City na nadiskubre na hindi lamang naglalaman ng mga imported na products kung hindi nag-ooperate kahit walang business permit. Sinalakay ng Department of Agriculture at Bureau of Customs ang bodegang ito sa Barangay Bangkulasi, Navotas City alas 8 kaninang umaga. Naglalaman umano ng kimchi at egg tart ang warehouse, pero nang buksan ng mga otoridad, tumambad ang iba't ibang smuggled agricultural product. Papalo sa 225,000 kilograms o katumbas ng higit 22 million pesos ang halaga ng mga nasabat na sibuyas sa ito ng Department of Agriculture at Bureau of Customs. Ayon sa DA, umiira lang importation ban sa sibuyas. Ibig sabihin, iligal na nakapasok dito sa Pilipinas ang mga naturang produkto. Wala ring sanitary, phytosanitary permit kaya hindi tiyak kung ligtas kainin ng publiko. Kahon-kahong kamatis at carrots na wala ring dokumento ang nakatambak sa ilang container van. Sa kabuuan, aabot sa 50 milyong piso ang nasabat na produkto na sinasabing mula sa China. Walang papeles, so mahirap na, di ba? Baka may sakit, may peste. Ano pong effect nito sa mga farmers kung nakalabas na sa market? Makaka-apekto sa presyo yan, sa mga kabuhayan ng ating mga farmers, di ba? Didispatsahin pabalik sa country of origin o wawasakin ng mga produkto. Pero para di masayang, kumuha ng sample ang Bureau of Plant Industry para isailalim sa food safety test. Para makita kung pwede pa to at we will file the appropriate request sa ating korte na pwede pa to mabenta at malamang sa kadiwa natin ito ibenta kung sakaling payagan. Iniimbestigahan pa ng BOC ang tunay na may-ari ng kargamento. Ang ipa-file po natin kaso, criminal case po on smuggling po. Ipinasara na ng Navotas City Local Government ang bodega. Hindi po nag-register, wala rin pong building permit. Babala naman ni Agriculture Secretary Tiu Laurel Jr. Kung sino man ang presidente ng mga direktor, magtago na. Dahil hindi namin to titigilan hanggat mahanap namin at makulong sila. Sa ngayon ay selyado na yung mga container van at sarado na yung mismong bodega. Samantala, sabi ni Agriculture Secretary Kiko Tiu Laurel Jr. ay iba-blacklist naman yung consignee nitong mga illegally imported na agricultural products. Aljo? Alright, so wala pang pangalan, Clazel? Imposible namang hindi alam ni Mayor yan. Pangalan ng consignee, may-ari ng bodega. Yes, Aljo, habang iniimbestigahan itong kaso ay hindi muna inilabas yung pangalan. Pero tiniyak naman ni Agriculture Secretary Tiu Laurel Jr. nakakasuhan itong consignee ng mga illegal na produkto at saka magagawa din sila ng mga backtracing para matiyak na matutukoy din yung mga konektado dito sa pagpasok ng mga smuggled agricultural products. Aljo? Maraming salamat, Clazel Pardilla.